So, tayo ay maglilinis, no? Ayan. Linisan ko rin yan. So, ang mga nandito ay yung second batch. Tapos, ayan. Dito tayo sa loob. So, ayan. Alat na. Nasira na yun doon. Kuha ng doon sila natutulog. So, hard deflex lang yun. Sobrang bigat. Kasama pa yung tae. So, lilinisan na. And, naglalagay sila ng balahibo. Yan. So, papalitan ko lahat yan. Gagawin ko siyang buhangin. So, para mas malinis na rin tignan. Kasi pag buhangin, malinis ang tignan. Pagka ganito, matagal na kasi yung ipa. So, yun. Yung binibila namin ng ipa, wala pang deliver. So, ito muna yung ayusin ko. Ayan. Kitang-kita nyo, kabibo. So, yan. Pag nagtatanggal sila ng balahibo, hindi sila nangingitlog. So, nung December 22 or 23, nagpurga kami gamit ang papaya. So, makikita niyo yun sa mga videos ko. Effective naman siya. Tapos, after 1 week yan, nag-start na sila maglagas ng balahibo. So, wala kami masyadong makuhang itlog. As in, wala. So, since wala silang makuhang itlog, hindi natin sila maistorbo. So, yan. So, papalitan na yan. So, lilinisin natin lahat yan. Lahat yan lilinisan natin. Pati yung sa ilalim. So, start na ako. Sorry. Oo, yan. Nilinis na rin natin yung taas. Ito na yung loob. So, ito pa. Tapos, ito pa yung dito. Tapos, yung dito pa. Yung sa baba. Tapos, syempre, yung iba. Kapagod. So, mga kabibo, kung nag-iisip kayo, marami ang manuka namin. Marami talaga. Marami talaga. Pero, kung maayos to. Kasi, hindi naman to magiging maputik ng katulad ng mga ng iba na sobra, sabihin na natin, hindi maganda sa mata. Kasi, sa putik. So, pagka naulan kasi, dito, yan, nababasahin nyo sa baba. Tapos, puputik yun dito. Yan, puputik yan. Pag pumutik yan, kakalat yung paa nila. Kaya yung mga pader na yan, is maputik. Kasi dito, nung New Year, tsaka Pasko, ulan, tila, ganon. So, ngayon lang gumanda-ganda yung panahon. Dito, pagpasensya niya na at kung ganito boses ko kasi sobrang alikabok pag hindi ako nag-face mask. So, it's a must na maglagay ka ng face mask para hindi rin ako sipunin. So, yan. Sa ngayon lang to, dugyot. Pero pag napalitan ko na to ng buhangin, yan, maganda na ulit yan. Maliwalas ng tignan. Tapos, yung dito,
Ba't kami ni mama nag-decide na magpatayo ng itlogan? Ito. Kung pwede naman yung mga nasa ano lang, nasa container lang na maliliit, ganon. So, unang-una, yun yung gusto namin para less na gastos. Pero, yung mga rear ko kasi, nakain ng itlog. So, ngayon, siyempre, pag kumain ng itlog ang isa, tapos yung isa naman, yung mga itim, hindi na kaya ng itlog, tas natikman nila, kakain na rin sila. So, yun yung inano namin. Yun yung iniwasan namin. Tapos, eventually, natuklasan ko rin na kulang yung pagkain na binibigay ko. So, kaya ganun. Kinakain nila yung itlog. Pero, nung dinamihan ko naman yung pagkain nila, tumaba sila. Kasi tumaba. Hindi sila matanawan. So, pag ang manok niya hindi natutunawan, true grits, yung tablet na bato-bato yung loob, yun lang yung papainom nyo. So, ayun, tumaba sila and then, humina ang mga itlog. So, binalik ko sa yung onti-onti lang. Kumain na naman sila ng itlog. So, yun yung naging struggle ko dito sa aming sa aming poultry. Egg poultry. So, may panahon na sobrang init. Pag ang panahon ay sobrang init, papakain nyo, kung kaya nyo, is yung wet feeding kayo kung maaari. Tapos, 40% o 50% ng kinakain nila for the whole day, yun yung ibigay nyo sa umaga. Then, yung another 50% is sa gabi na. Kasi bawal sila mabusog pag tag-init. Kasi may heat stroke sila, makikita nyo na lang yan. Nasa isang gilid, mamaya-maya patay na. Tapos pag kinuha nyo, yung paa, ginanon nyo, yung upside down, makikita nyo may tumutulong dugo. So, yun. Heat stroke, yun. Yun yung iniiwasan namin. Tapos, pwede din naman yung yung dry feeding, yung feeds lang. Pero yun nga, 30%. Damihan nyo yung tubig. Kasi, 5 times grabe yung consume nila ng tubig pagka tag-init. Parang tayo lang din. Tapos, pag taglamig naman, ang problema natin, sipon. So, ang ginawa ko is, kalamansi. So, sa 1 gallon na tubig, pwede doon, mga 7 pirasong kalamansi. O kung katulad nyo naman ako, yung container na blue, yun, kung nakikita nyo yun, yung inuman natin, 25 gallons yon. 25 ba or 5 gallons? 5 gallons pala. Tapos, ang ilalagay nyong kalamansi is 30 to 35 pieces. So, hiwaan nyo sa gitna, isitin nyo, tapos yung natitirang katas doon sa mismong balat nila, kunin nyo din, pigain nyo rin yung nila. Yung natitira pa doon. Sayang din kasi. So, yun. Magdaan ako niya ng tutorial kung paano. And then, ito pa, meron pa dito. So, yun ay grabe yung bula ng niyan, mata. Trinay ko na lahat ng gamot, hindi talaga siya gumaling. Tapos, ang ginawa ko, kaya gumaling-galing yung mata niyan, is kalamansi. 3 pirasong kalamansi. Ibubukan niyo yung bunganga niya, tapos doon niyo pipisatin. Okay lang makain nila yung buto. Ito ay itinuro sa akin ni Mark tsaka ni Gregor, yung mga workers dito.
nawala na ngayon. So, ayun. Tatapusin ko na mga kabibo. So, yan. Wait lang. So, yan. Ito na yung natanggal ko. Yan. Whew! Ang tigas. Kailangan ko pa gumamit ng piko. Ayan ang bareta. Ayan. So, sa gitna ito na lang natitira. Medyo matigas-tigas to. Tapos doon, yung kahabang yan. Pagod. Ayan. So, yung simula dyan, malambot-lambot na yan. So, tapusin ko ngayon. Sana matapos. Tapos bukas, lalagyan ko ng buhangin. So, game na. So, ayan. Tapos din. Woo! Tagal-tagal din. Ayan. So, natapos ko na rin yung ilalim. So, tapos ko na yung doon. Tapos ko na din dito. Ayan. So, okay na. Okay na. Woo! Ayan. So, lalagyan ko na lang ng buhangin yan. And then, ito. Siyempre, lilinisan ko pa yan. Yan. So, siguro yan na yung last kong lilinisan. Ito. And then, ayusin ko na rin. Ayusin ko na muna. Woo! So, bukas siguro, okay na to. So, yan. Natapos na din natin. Yan. So, nilagay ko na lang doon. Sila na bahala magpasok yan sa loob. Yan, katulad dito. Nilagay ko lang dyan. Pinasok na nila sa loob. Sila na bahala yan. So, yan. Woo! Pagod. Yan. Medyo malamig yung bato. Pero kaya na nila i-carry yan. Ang vitamins nila ay kalamansi. Mga kabibo, kalamansi ang aking vitamins. So, hindi na ako nabili ng mga mamahaling vitamins kasi eventually nagkakasakit lang din sila eh. Tapos, pag nagkasakit sila, bibili ka pa ng gamot.
Tapos sa gamot, pag bumili ka, kung immune sila, ay kung effective sa kanila or hindi. Kung effective, mabilis gagaling within 3 days or less than 3 days, gagaling na sila. Pero pag hindi sila hiyang sa gamot, it takes almost a month. So, ayun. And dito, yung kalamansi, yung gamit ko, kahit may sipon na sila, 'di ba? May sipon na. Kalamansi lang, kalamansi. Itong panahon ng taglamig. Kalamansi lang. Awa ng Diyos, walang nagkasakit. So, kalamansi lang. So, 5 gallons, 30 pieces ng kalamansi. Yan yung nilalagay ko. Yan. Tapos dun sa may mga malulubang sakit, like yung lobo na talaga yung mata nila, ay yung ilong nila, no? Or yung mata nila, may cases na rin akong ganon. Hindi ko lang na-videoan, pero ang ginawa ko is 3 pirasong kalamansi. Inaano ko, pinipiga ko sa mismong bunganga nila. Ayan. So, 3 kalamansi sa isang araw. Puro yun Yun lang yun. So, yan, mga kabibo. Okay na. Okay na sila. So, okay na. Ayan. Nakakapagod, yes, pero eventually, mababawi mo rin naman So, yun, mga kabibo. Salamat sa panonood. Paalam.